Alam mo, sa gitna ng lahat ng ingay, ng gulo sa social media, tapos isama mo pa yung traffic na parang walang katapusan at yung presyo ng bilihin na pataas ng pataas, di ba parang lagi tayong may hinahanap? Naghahanap tayo ng isang hero o kahit anong solusyon lang, yung totoong pag-asa. At minsan, sa sobrang pagod at alam mo yon pagkabigo, mapapatanong ka na lang talaga, may darating pa ba? O ito na ba to? Ganito na lang ba talaga tayo? Yung tanong na yan, hindi lang yan galing sa isang kulungan ng 2,000 taon ang nakalipas. Yan din mismo yung tanong na bumubulong sa puso natin ngayon. Kapag pakiramdam natin na stuck na tayo, na parang nakakulong sa problema, sa utang, sa sakit o sa kalungkutan, ito yung sigaw ng puso natin. Ikaw na ba talaga yung sagot? O may iba pa ba kaming dapat hintayin? Okay, so para masagot yung tanong na yan, let's dive into this. Tingnan natin yung mga ebidensya. At magsisimula tayo sa isang medyo unexpected na testigo. Isang napakapangyarihang Roman centurion. Yung tipo ng tao na iisipin mo, bakit naman yan lalapit kay Jesus? Isipin nyo isang centurion. Katumbas yan ng isang high-ranking official ngayon, mayaman, may posisyon, may kapangyarihan. Sanay siyang nag-uutos. Pero sa harap ni Jesus, anong sinabi niya? Hindi ako karapat-dapat. Wow! Yan ay isang nakakagulat na pagpapakumbaba mula sa isang taong sanay na sunod-sunod at nirerespeto ng lahat. So itong centurion, gets na gets niya yung konsepto ng authority. Alam niya kung paano gumalaw sa isang sistema. May boss siya at may mga tao siyang pinamumunuan. Kaso, nung nakita niya si Jesus, naintindihan niya agad, teka, iba yung level ng authority na dala ng taong to. Hindi ito galing sa gobyerno, hindi galing sa militar. Galing sa mas mataas, galing sa langit. At ito yung pinakamatindi sa lahat. Hindi niya kailangan ng ritual. Hindi niya kailangan ng mahabang dasal o kahit na personal appearance ni Jesus. Ang kailangan lang niya isang salita. Isang salita lang mula kay Jesus, naniniwala siyang sapat na yun para gumaling yung alipin niya. Ganyan katindi yung pananampalataya niya sa kapangyarihan ni Jesus. At anong naging reaksyon ni Jesus? Namangha siya. As in, nagulat. Sinabi niya sa harap ng lahat ng tao, wala pa akong nakitang ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Isipin mo yon, ang pinakadakilang pananampalataya na nakita niya, hindi galing sa mga religious leaders, kundi sa isang dayuhan, isang sundalo ng mananakop. Pinapakita lang nito na ang tunay na pananampalataya pwedeng magmula sa mga taong hindi mo talaga inaasahan. Sige, lipat naman tayo sa pangalawang ebidensya. Kung yung una ay tungkol sa nakakamanghang kapangyarihan, ito namang pangalawa tungkol sa radikal na habag. Yung habag para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ito yung kwento ng isang babaeng balo sa bayan ng Nain. At kung may isang salita lang para ilarawan yung sitwasyon niya, ito na siguro yun, nag-iisa. Yung lubos at ganap na pag-iisa. Sobrang bigat, di ba? Tingnan natin. Una, byuda na siya. So sa kultura nila, wala na siyang social security, wala nang mag-aalaga sa kanya. Pangalawa, kaisa-isang anak niya to, yung pag-asa niya para sa hinaharap, nawala na rin. At ngayon, patay na yung anak niya. So, wala na siyang asawa, wala nang tagapagmana, wala nang kinabukasan. Para sa kanya, game over na talaga. Pero sa gitna ng prosesyon ng kamatayan, dumating si Jesus. At ano yung unang-unang naramdaman niya? Hindi panghuhusga. Hindi sermon. Ang sabi mismo sa teksto, nahabag ang kanyang puso. Yung malalim na pakikiramdam na nanggagaling talaga sa kaibuturan. Nakita niya yung bigat na dinadala ng babae. At sa isang simpleng utos, ipinakita ni Jesus na ang kapangyarihan niya ay hindi lang para sa mga sakit. Hinawakan niya yung kabaong at sinabi, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." At yung patay, bumangon. Ang kapangyarihan ni Jesus pala may kontrol maging sa kamatayan. At itong pangatlong ebidensya, ipinapakita nito yung karakter ni Jesus sa isang napaka-kontrobersyal na setting. Isang hapunan kasama ang mga religious elite. Dito natin makikita yung biyaya niya para sa mga tao, ang tingin ng lipunan ay hindi karapat-dapat.
Grabe! Kitang-kita dito yung pagkakaiba. Si Simon, yung Fariseo, yung host, hindi man lang nag-alok ng tubig para sa paa ni Jesus, na basic sign of hospitality yun. Hindi niya binigyan ng bumeso, hindi niya pinahiran ng langis. Pero itong babaeng tinatawag nilang makasalanan, yung outcast, yung usap-usapan sa buong bayan, ginawa niya ang lahat. Hinugasan niya ng sarili niyang luha ang paa ni Jesus, pinunasan ng buhok niya at binuhusan ng sobrang mamahaling pabango. Yung hindi na ibigay ng religious insider, yun yung ibinuhos ng tinitingnan na mababang outsider. Para ipaintindi to kay Simon, nagbigay si Jesus ng isang simpleng kwento. May dalawang taong may utang daw. Yung isa, malaki ang utang. Yung isa naman, maliit nang. Pareho silang pinatawad. Simple lang ang tanong, sino sa kanila ang mas magmamahal dun sa nagpautang? Siyempre, di ba? Yung may mas malaking utang na pinatawad. So, eto yung napaka-crucial na point. Yung pagmamahal na ipinakita ng babae, hindi yun ang dahilan kung bakit siya pinatawad. Yun yung naging resulta ng pagpapatawad na natanggap na niya. Dahil alam niyang sobrang laki ng pinatawad sa kanya, sobrang laki rin ng pagmamahal na isunukli niya. At dito, nabulabog yung mga ibang bisita. Naintindihan nila agad yung implikasyon ng ginawa ni Jesus. Kasi para sa kanila, iisa lang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at yon ay ang Diyos. So yung tanong nila, hindi lang yan dahil sa pagtataka. Dala yan ng pagkabigla sa pag-angkin ni Jesus ng pagka-Diyos. At ngayon, babalik na tayo sa simula. Doon sa mga alagad ni Juan na naghihintay ng sagot sa tanong nila. Matapos nating makita yung lahat ng ebidensya, yung authority, yung compassion at yung grace, oras na para sa hatol. Alam nyo, hindi sumagot si Jesus ng simpleng oo. Sa halip, itinuro niya sila pabalik sa ebidensya. Pabalik sa mga bagay na nakita mismo ng mga mata nila at narinig ng mga tenga nila. Basically, sinabi ni Jesus, hayaan yung mga gawa ko ang sumagot sa tanong ninyo. At ito yung naging report. Ang mga bulag, nakakakita na. Ang mga pilay, nakakalakad na. Ang mga bingi, nakakarinig. Ang mga patay, binubuhay. At ang mabuting balita, ipinapahayag sa mga dukha. Yung pagkakakilanlan ni Jesus, napatunayan sa kanyang mga gawa ng pagpapanumbalik at pagbibigay pag-asa sa mga wasak. Nang makita ito ng mga tao, iisa lang ang naging hatol nila. Sabi nila, isang dakilang propeta ang lumitaw sa atin. Naintindihan nila na may espesyal na nangyayari. Pero lahat ng ito, lahat ng pagpapagaling, pagbuhay ng patay, pagpapatawad ng kasalanan, patikim lang yan ng kanyang tunay at pangunahing misyon na nilinaw niya mismo. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Okay, so nailatag na yung mga ebidensya. Narinig na natin yung mga testimonya. Ngayon, yung tanong ay hindi na para kay Jesus. Ang tanong ngayon, para sa atin. Para sa'yo. Kasi itong kwento ng Luke chapter 7, hindi lang to isang simpleng tala mula sa kasaysayan. Isa itong paanyaya. Yung biyayang ipinakita niya sa centurion, sa byuda at doon sa babaeng makasalanan, yun din mismo yung biyayang inaalok niya sa atin ngayon sa gitna ng mga sarili nating problema at mga pagkukulang. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sagot hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin, base sa mga nakita at narinig mo, sino si Jesus para sa'yo? At ano ang magiging sagot mo sa kanya?